Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Good evening mga kapatid! Magandang gabi po sa ating lahat. Ready na po ba kayo para sa ating Bible study, mga kapatid? Good evening ulit mga kapatid. Ayan, nagbablurred po yata yung ating camera. Oo. Okay na? Salamat sa Diyos. Magandang gabi po ulit sa inyo. At magandang gabi po sa 76, 77 na tao na ready na. 79 na tao na nag-aabang na po. Thank you, Lord, sa pagiging ready po natin, mga kapatid. Yan. Okay. Kamusta naman po ang maghapon po ninyo? Thank you, Lord. Aha.
Good evening po kay Sister Clarita Pingal at kay Josibet Bares. Ayan. Sister Josibet. At kay Brother Briggs. Welcome back, Brother Briggs. Nasa bahay na siya. Thank you, Lord. Ang bilis nung ni Brother Briggs eh. Pagkaswab sa kanya, labas agad, isang araw lang. Kaya nakauwi na siya. Thank you, Lord, sa kanyang negative result ng swab niya. Kaya nakauwi na siya agad. Kay Sister Sharon Nagit. Ayan, Sister Sharon, nakapagtrabaho na ulit si Sister Sharon. Good evening sa iyo. Ayan, at nakanood daw siya ng live streaming at abot na abot. Good evening po, Sister Cora, Pastor JB, at happy anniversary po sa inyo kahapon. 3 years na lang po at golden anniversary na ni Pastor JB at ni Sister Cora. Maraming salamat din po, Sister Cora, sa aming manna from heaven. Thank you, Lord. Sister Amalia Cuartero, magandang gabi po. Sister Rita Manggao, good evening sa inyo. Sister Mai Aquino, salamat din po kay Sister Nenita for sharing your blessings to us. Thank you, Lord po, Sister Nenita, na nasa Amerika pa, pero nagpa-deliver po siya. Salamat po ng marami. God bless you even more po. Sister Noemi, good evening. Sister Jamie Hapin, na nasa Bohol, magandang gabi, Inday. Sister Relly Danganan, good evening. Si Sister Linda Alcance, magandang gabi po. Sister Rose Enriquez, good evening sa iyo dyan sa Singapore, kapatid. Sister Luma Nuke, good evening po. Ayan, good evening din kay Levi, Ray, at kay Jacob. Good evening, Jacob. Sister Menchi, magandang gabi. Minister Ali, good evening at salamat sa pagpunta sa Tarlac. Sister Ami Hernandez, good evening po. Ayan. Happy birthday din po kay Brother Jeff Hernandez ng Kalawan. Oo. At hello din kay Sister Cheska. Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy birthday, Brother Jeff. Meron pang may birthday ngayon eh. Sister Femi Carino. Ayan. Birthday po ni Sister Femi. Happy birthday po, Sister Femi. Hello din po, Brother June. At kay Sister Giselle Magtibay na anak ni Sister Rosie Magtibay ng Tumalim. Good evening at happy birthday po sa inyo. May question po ako, mga kapatid. Okay, para naman po maganda tong usapan natin. Ang question ko po ay ganito. Ano nga ulit, Beb? Ayan. Kailan po nag-waver ang faith mo? Ano po yung circumstances na yon, na surrounding nun na nakapagpa-waver ng faith mo? Yan, maganda yan, ano? Halimbawa, sample ko lang doon sa sharing ni Sister Venus kahapon, di ba? Siguro, i-consider natin yun, yung kay Minister Dodi na nag-waver yung faith niya, no? Hindi naman po ibig sabihin na pag nag-waver yung faith mo, naging faithless ka na. Hindi po. Ang ibig sabihin po na nag-waver yung faith mo, naging less lang yung faith mo. Not faithless, but less faith. Magkaiba po yun. Yung faithless, nawala. Nawalan ka na ng pananampalataya. Pero yung less faith, nag-waver lang siya. Hindi siya nawala, pero parang gumanon siya. Kailan po yun? Ayan mga kapatid. Asahan ko po yung sagot po ninyo, ha? Para naman may participation tayo. Good evening, Sister Net. Si Mami Jules. Good evening, Mami G. Sister Elsa Chua. Sister Lynn Lucky. Thank you, Lord, kay Sister Lynn Lucky for an answered prayer. At maayos ang kanyang anak. Glory to God. Sister Iso, kamusta ka na? Si Brother Louie, wala ba dyan si Brother Louie? Sister Julita Mabalio, good evening po. Sister Norma Abel.
Sister Fritz and Brother Bong ng Baguio. Ayan. Sige. Para po mas maintindihan natin, pag sinabi po natin na, wait lang. Pag sinabi po nating waiver, ang ibig pong sabihin nito ay, bakit ganun? Oh. Ang ibig sabihin humina, ayaw niya kasi bebe dito sa akin. Ang ibig sabihin po niyan ay humina, ano pa beb? Nag-hold back, nag-pause, stop. Oo. Hindi naman nawala. Nag-pause lang siya. Yun nga po yung sinasabi ko kanina. Hindi ka naman naging faithless. Na less lang yung faith mo. Sabi ni Sister Fritz, bisibisihan maghapon sa work. Brother Johnny Hernandez, Sister Olive Caray, good evening. Sister Marisa Roraldo, magandang gabi. Brother Melvin, thank you kay Brother Melvin at kasama natin siya kahit nasa ibang bansa na. Tikia, good evening. Sister Bona, good evening. Sister Weng Santos, magandang gabi Sister Weng. Sister Seni Baez. Brother Patrick Besite, good evening. Kring, good evening. Ayan, congratulations. Sister Venus Carambas. Sister Sol Banga. Sister Julie Caray, good evening. Sister Mel Lalog, Sister Karen Beltran. Sister Virgie Alamag, magandang gabi kapatid. Brother Jeric Bares. Brother Jeric, ayan, magkapatid, nandito na. Sister Mel Lalog, Sister Beth Marasigan, good evening. Sister Gemma Di Maano, Sister Gemma, magandang gabi. Sister Aida. Ay, naku, Sister Julie, bigyan kita ng jacket. Thank you, Lord. Salamat. Sabi niya kasi, you look much younger and beautiful each day. Dosenang jacket bibigay ko kay Sister Julie. Walang mangingelam. Sister Linda Javier, magandang gabi po. Sister Tina Austria. Sister Rose Iwata, good evening, Sister Rose. Siyempre, pag nabanggit kita, good evening na rin kay Nanay Doring, kay Sister Daisy, at saka kay Doc. Kahit si Sister Daisy ay nasa Batangas na. Magandang gabi. Sister Amor Fulgencio. Yan. Minister Ray Danganan, Sister Jacqueline Cosme. Cosme and Banua family. Sister Veron. Ready na po. Sister Veron, nakita ko yung post mo. Diba? Nagdi-disinfect siya, nagsasanitize siya sa bahay, naka-heels. Oo, tapos naka Forever 21 na bestida. Naka-heels siya. Tapos naka-makeup siya. Sabi ko sa kanya, Sister Veron, kailangan namin ng ganyang magsasanitize sa buong comfy. Gusto namin yung naka-heels na ganyan. Dinaig niya si Heart Evangelista eh. Sister Veron, ha? Brother Lawrence Carrion. Anak ba yun ni Sister, Offie? Anak. Good evening, Sister Offie. Sister Nancy Colina, magandang gabi. Minister Ed, Brother Jojo and Annette Rosilio, Sister Lita Saraspe, Nanay Feli Alaray. O yan, may sagot na. Thank you, Lord, sa unang sumagot. Si Sister Fritz. Yan, gusto ko kay Sister Fritz eh. Agad-agad. Nung time po na nawala ako sa barangay, pero saglit lang po yun. Kasi sinecure po ako ng Lord agad-agad. Somebody gave me 3K na pambayad ko ng loan during that time. Ayan, totoo yan. Kasi alam ko kasi yung storya nung kay Sister Fritz eh. Sometimes po, dahil nga hindi natin makita kaagad-agad ang plano ng Diyos sa buhay natin, meron pala siyang mas gustong gawin sa atin. Yon, kapag meron siyang ginawa, na sa tingin natin, ay Lord, mali yan. Hindi yan yung tama. Huwag mo kong alisin dyan.
Yun, nakaka-waver ng faith yun. Kasi ang akala po natin, hindi na naging faithful ang Diyos sa atin. Pero ang totoo po nun, yun pong mga ginagawa niyang ganun sa buhay natin, kahit po nagkakos sa atin ng discomfort, yun po ay tanda ng kanyang faithfulness sa atin. Kaya niya aalisin tayo sa ganong sitwasyon kahit na sa tingin natin na, ay si Lord ba't niya inalis yun? Yun yung nagbibigay sa akin ng blessing. Yun pala, may mas maganda pa siyang ibinibigay sa'yo. Yun, yan. Thank you, Lord, Kaya, ang isa pong pamamaraan para hindi mag-waver yung faith natin, let us rest assured in the plan of God sa buhay natin. Magdala man po ito ng discomfort sa atin. Sister Marlene Oliva, good evening. Brother Enol Nokum family, good evening, Nol. Sister Carmen Mahia, good evening po. Sister Cristel Magpok, Datu, good evening. Sister Tina, good evening. Sister Tina ng Isabela. Brother Angkor sa Tomango, magandang gabi po, Brother Angkor and Sister Lani. Sister Celine Mendoza ng Talisay. Ayan. Sabi ni Sister Fritz, nawindang siya no? Kasi nga, nag-waver ang faith. Brother Darwin and Sister Mau, Datu. Tama. Ang isa daw pong ibig sabihin din ng waver, diminish. Nag-diminish. Nabawasan. Yun. Tama. Sister Christy Garcia, good evening po. Ayan. Siya nga po pala, nakakalungkot na balita, pero lagi naman po nating sinasabi yun, no? Si Sister Nor ng Andres Prayer Group po ay kinuha na ni Lord. Si Sister Nor na pinag-pray natin kahapon. So, talaga naman pong every time na meron kaming balitaan na ganun, talaga naman pong nakakalungkot, at nakakagulat. Pero every time po na may ganun nakagulat-gulat, nare-remind po tayo palagi ng Panginoon na life is short, at saka, let us always be prepared. Kaya nga sabi ko nga po doon sa mga kapatiran natin na nagluluksa sa pagkawala, i-celebrate po natin na lang yung buhay po nila, yung earthly lives po nila na nakapag-spend po sila ng time to bring glory to God. That way po, na-serve nila yung purpose ng pagkakalikha sa kanila. At yun po ay sapat na dahilan na po yun para po mag-rejoice po tayo for them at i-celebrate natin yung buhay nila na ibinigay ni Lord na naglilingkod sa Panginoon habang sila po ay nandito. Kasi alam nyo, marami po ang mga nawawala dito sa mundo nang hindi man lang po nakakilala kay Lord. Yun po talaga ang nakakalungkot. Pero yung mga tao na nakapaglingkod kay Lord at nakapagbigay ng glory sa pangalan niya, hindi ba? Alam na alam po natin na sila'y kasama na ni Lord. Alam niyo itong si Sister Nor, mahihiluhin yun sa biyahe. Sobra. Kaya sa Andres Prayer Group, lagi po nilang binibiro yon. Kasi pagka nakakasama namin sa outreach, masama ang pakiramdam nung pagbaba ng sasakyan. Kasi nga mahihiluhin siya, kaya lagi siyang merong Bonamin. Bonamin nga. Yung anti-hilo, no? Bonamin. Pero thank you, Lord, sumasama pa rin po siya. Tapos alam niyo po, ang kwento sa akin nila Sister Remy at saka ni Sister Rachel, nung daw po siya ay dadalhin na sa hospital, kabilin-bilinan niya sa mga anak niya na kumapit lang kayo kay Lord, sabi raw niya. Tapos, kabilin-bilinan niya na yung love offering daw niya sa comfy, wag na wag hindi ipadala. Imagine niyo po, ganun na yung kalagayan, yung pa rin po ang mga ibinibilin sa mga kamag-anak, yung mga kaanak. So, makikita po nyo, yung mga taong ganito po kasi, nakita po nila ang faithfulness ng Diyos sa buhay nila, kaya naman po ganun din ang kanilang faithfulness. Thank you, Lord. Sige, hanap ako ng
sagot. Ayan. Kay Sister Josebeth, eto lang daw na bago makauwi si Brother Bricks. Muntik na pong mawala ang faith ko sa nangyari kay husband sa Dubai. Nabigla siyang nagkasakit sa tiyan. Kasi meron ng history na ganun si Brother Bricks na ospital na siya dati nung sumakit yung tiyan niya. So sabi niya, pero thank you po dahil hindi ako bumitaw kay Lord na siya pa rin ang may kalakasan sa buhay ng tao. Kaya thank you Lord. Ayan, yun ha. Gandang sagot. Kaya ang saya ni Brother Bricks, nakauwi na siya. Sabi ni Sister Olive Caray, yung time daw na lahat sa paligid niya, ang tingin ko ay mali. Mas napapaboran yung sa pananaw ko ang mga gumagawa ng mali. Tapos sila pa yung napapaboran. Oh, sounds familiar yan, Sister Olive, ano? Totoo nga naman yon. Kasi minsan kapag nga, sabi ko sa inyo, hindi umaayon dun sa gusto nating mangyari, yung mga circumstances natin, ang akala natin, pinabayaan na tayo ng Diyos, ano? Pero hindi pala. Minsan, meron siyang mga ganong ginagawa to protect us na hindi natin nakikita. Ayan. Oh, sabi ni Sister Veron, ready na rin po akong pumunta dyan para mag-sanitize. Yung heels mo, wag mong kalilimutan. Yun ang nagdadala para tumakbo yung virus. Ha? Oo. Sabi ni Sister Mel Lalog, saglit lang po, noon pong pinasok ng virus ang comfy. Tamo, si Sister Mel lang nag-ano para sa atin. Thank you Lord, Sister Mel, Thank you Lord, nag-alala lang daw po siya. Ayan. Salamat sa Diyos. Good evening, Brother Tony and Sister Tess ng San Pablo, Sister Cecil Tebes, Sister Jesusa Gonzales. Tamo, Jess, hindi lang pala ikaw ang Jesusa, no? Oo. Ninang Nilda, Pastor Fred, magandang gabi po. Sister Nilet Ilagan, good evening po. Sister Lina Pascual. Sister Blessy de Villa. Sister Blessy, kamusta na po kayo? Salamat po at nakasama namin kayo. Sister Blessy ng Lipa. Brother Jose Apil, good evening din po. Sister Marisa Ouchi, good evening kapatid. Ouchi. Sister Vicky Del Rosario, good evening po, Sister Vicky. Ulit ko, maraming salamat sa Greenland Prayer Group. Yan. But God is good all the time at mahal na mahal ni Lord ang Comfy Family. Yes po, Sister Mel. Sister Lina Baguio, good evening. Sabi ni Sister Olive din, yung panahon feeling ko iniwan na ako sa pangit kong sitwasyon. Tapos, yun ang sa aking pananaw. Gumagawa ng mali. Sila pa ang napapaboran. Oo nga, tama. Naging ganyan din nung dati, di ba, sinishare ni Pastor? Yan. Hanap pa ako, ha? Magandang gabi po, Sister Christy ng Andres Prayer Group. Sister Mel Manansala, good evening. Sister Jennifer Benitez Tejero. Nanay Amor. Ayan, Nanay Amor, malapit ka ng lumabas din. Konting tiis na lang. Thank you, Lord, sa kalakasan mo. Papang at Mamang, good evening. Sister Mersing, good evening sa inyo dyan sa Laia. Sister Clarissa Naval Concepcion. Good evening din po, Sister Lorgine, Sister Joyce Ann Simulata. Ayan. Sabi ni Sister Siling, kapag may glory to God po, kahit kailan, hindi nagwe-waver ang faith. Kasi pag may nangyayaring hindi maganda sa family, iniisip ko na lang may magandang mangyayari. At lahat naman ay nangyayari sa may kapahintulutan. Ay, tama naman po yan, Sister Siling. Brother Bobby, good evening. Sa lahat po ng taga-Alaminos, Pangasinan, Labrador din, good evening po. Sabi ni Tikia, madami. Lalo na tong pandemic na to. Tuwing sinuswab ako, habang wait ko ang result, kahit may word pa ako galing kay Lord.
Totoo naman yan, di ba? Sabi ni Sister Venus noon, may word ka ba? Sabi kay Minister Dodi, puro si Minister Dodi na lang, meron. Pero sabi niya, dalhin mo na ako sa ospital. Totoo naman po yan minsan, kahit na may word ka, yung talagang yung takot, iba eh. Sister Merly at Brother Gary, good evening. Brother Jess Evangelio, sa lahat po ng mga taga-Katandala, magandang gabi po. Okay. Sabi ni Sister Noemi, nung time na wala daw siyang pambili ng laptop ng anak niya, tapos nag-aaral pa si Lemuel, sabi ko lang palagi sa anak ko, wait mo lang, bibigay ni Lord. 2 beses po akong pumunta ng SM Manila, tinatapatan ko lang yung laptop. Sabi ko lang kay Lord, ikaw na lang pong makakabili sa anak ko ng laptop. Wala po akong sweldo. Commission basis lang ako sa publication. Bigla pong may tumawag sa akin, lawyer, na para magpa-ads po sa akin sa daily newspaper publication. Thank you, Lord. Binigyan ako ng pambili ng laptop. 20K ang hiniling ko kay Lord. Pambili lang ng laptop, pero ang binigay daw ni Lord sa kanya, 30K! O, diba? Jehovah Jireh. Okay. Sino pa? Oo nga, si Jesusa rin pala si Esi. Good evening, Sister Daisy Sarino. Ayan. Sabi ito naman, nung nag-waiver daw ang faith ni Sister Beth nung time po na nakapag-garantor ako sa taong nangutang ng 20K. Kaya po binigyan yung tao dahil kasama po ako tapos umuwi na po siya ng Visayas. Tapos siya daw ang nagbayad pati tubo. Nawala daw yung faith niya sa pero nagkaroon daw siya ng aral na wag po palang maggagarantor. Nasa Bible yan, sister. Thank you, Lord. Ayan. Okay. Time na rin naman, mga kapatid. Maraming salamat po sa lahat po ng mga sumagot sa ating question. Alam niyo po, naiintindihan naman po ng Panginoon yun pag may mga time tayo na ganun. Kagaya po nung lesson natin nung nakaraan, minsan kaya po nagwe-waver yung faith po natin. Tinatanggal po natin yung pagkaka-focus natin kay Lord. Parang kagaya ni Peter, di ba? Doon sa bangka. Habang nakafocus siya kay Lord, hindi siya lumulubog nung naglalakad sa tubig. Pero po nung inalis niya na yung tingin niya kay Lord at tumingin na siya doon sa mga malalaking alon, sa gilid niya, nag-start na pong lumubog. So ganun din po sa atin. Huwag nating tanggalin yung focus natin kay Lord para po hindi mag-waver yung ating pananampalataya. Because, sabi doon, even if we, sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, even if we become unfaithful, He remains faithful because He cannot be false to Himself. Thank you, Lord. Para po sa ating opening prayer, tawagin ko po si Minister Dodi. Dahil ikaw ang example ko kanina pa rito, tawagin natin si Minister Dodi para po sa ating opening prayer. Yan. Abangan nyo yung sharing niya. Tapos, tignan nyo siya ngayon. O, ang luwag ng damit mo. Halika na, Minister Dodi. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Manalangin po tayo, mga kapatid. Hallelujah! Dakila naming Ama sa langit. Muli po, maraming salamat sa inyo sa araw na ito, sa gabing ito, sa sandaling ito na muli kami po ay mag-aaral, makikinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na patuloy na sumusubaybay sa aming weekly Bible study at maging aming Pastor Alex, muli po ninyong gagamitin upang magpahayag ng nais mo pong sabihin sa aming lahat. Salamat po, Lord, sa inyo lamang ang papuri, luwalhati. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Good evening po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ba'y handa ng magpuri at sumamba sa ating Panginoon? Kami po ay sabayan ninyo, ha? Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Come, let us praise the Lord. Let us sing for joy to God who protects us. Let us come before Him with thanksgiving, singing songs of praise. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Gumawit tayo ng may kagalakan sa ating Panginoon sapagkat Siya ang ating tagapagligtas. Hallelujah. Sige po, awit tayo sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Amen. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin si Jesus. Si Jesus. Siya ang tanging daan, buhay at katotohanan. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin si Jesus. Si Jesus. Sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Purihin natin ang Diyos. Kay Yahweh, walang imposible. Magaganap ang lahat ng nais niya. Kay Yahweh, walang imposible. Pagkat siya makapangyarihang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin si Jesus. Si Jesus. Sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Purihin natin ang Diyos. Kay Yahweh walang imposible. Kay Yahweh walang imposible. Magaganap ang lahat ng nais niya. Hallelujah. Kay Yahweh walang imposible. Pagkat siya makapangyarihang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin si Jesus. Sa Kanya nagmula. Sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Purihin natin ang Diyos. Walang mahirap. Walang mahirap. Lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap. Lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Lahat ng nilalang sa mundo sa Kanyang salita naganap ang nais niya. Purihin ang Panginoon. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap. Lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Sabihin mo ngayon sa iyong katabi. Walang mahirap. Lahat ay magaganap. Walang mahirap sa
sa Diyos. Tumaan ka man, tumaan ka man ng pagsubok sa mundo. Lahat ng ito'y batid ng Diyos. Mahirap man o imposible man, lahat ay magaganap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Maniwala ka, magtiwala ka, lahat kay Jesus, lahat ay posible. Maniwala ka, magtiwala ka, pagkat kay Jesus lahat ay posible. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Sa Diyos, sa Diyos. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap. Hallelujah! Salamat sapagkat meron tayong makapangyarihang Diyos na sa Kanya ay walang imposible. Patuloy po tayong umawit ng pagsamba sa ating Panginoon. At alam ko lahat po tayo, kailangan natin araw-araw ang Kanyang gabay. Salamat Lord sa iyong mga salita. Hallelujah! Thank you, Jesus. Kailangan ko ang iyong gabay sa araw-araw. Kung wala ka, paano na ako? Salamat sa bagong buhay na kaloob. Papuri sa'yo lang ibibigay. Kailangan ko ang iyong gabay sa araw-araw. Kung wala ka, paano na ako? Salamat sa bagong buhay na kaloob. Papuri sa'yo lang ibibigay. Ang puso ko'y nagpupuri sa'yo. Dakila ka sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Papuri sa'yo lang ibibigay. Luwalhati sa'yo lang ibibigay. Lahat ng papuri sa'yo lang. Ikaw lamang, Jesus, ang aking Panginoon.
habang buhay. Walang iba sa puso ko kundi ikaw, Jesus. Mananatili kang tapat sa habang panahon. Salita mo, liwanag ng aking buhay, patnubay sa aking daraanan. Hindi pagpapalit, maging sa ginto at bilang, tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Salita mo, liwanag ng aking buhay, patnubay sa aking daraanan. Hindi pagpapalit, maging sa ginto at bilang, tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Jesus, hallelujah. Praise you, my Jesus. Oh, thank you, my Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you, my Jesus. Hallelujah. Salamat Thank po, you, Lord. Panginoon. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Magandang gabi, mga kapatid. Magandang hapon. Magandang umaga sa lahat ng dako, ng daigdig na nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ito'y napakalaking karangalan ng kaming lahat na sa Comfy Family ay magamit para maipaabot ang mabuting balita ng ating Panginoon Diyos. Yung ating pagpapatuloy sa ating Bible study sa Psalms 119, kaming dalawa ngayon ni Pastor Oying. Hinihikayat ko kayo, mga kapatid, ito'y 176 verses. At itong Psalms 119, ito yung the greatness and glory of God's Word. At itong Psalms 119, it is arranged in an acrostic pattern. Okay? Pag sinabi na acrostic, it is a literary composition or work wherein the verse of a certain letter, yung bawat letter, meron siyang word or message.
At hinihikayat ko rin kayo doon sa Hebrew alphabet, diyan sa bawat isa kasing unit, 22 units yan, tigwa 8 verses. Kaya sa 176, meron siyang 22 na 8 units. At incidentally, ito'y arranged by the Lord na ang alphabet ng Hebrew ay 22. At kung maalala nyo, last Wednesday, ang Hebrew word dun sa Psalms 119:1-8 ay Aleph. Tonight, ang ating Hebrew word ay napakahalaga. Lamed naman ito. At kay Pastor Oy nga, alam niyo ba ang ibig sabihin ng lamed? Ito yung pinaka-tallest letter sa Hebrew, kaya ang tawag dito ay royalty. Ayan. At hindi lamang yon. Pag sinabi pala nating lamed, ay ito yung learning or study na mag-elevate sa buhay ng tao. Kaya kapag pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, ang ating buhay ay ma-elevate. Yun ang ibig sabihin ng lamed. And it will be discussed tonight by our Pastor Oying. Gusto ko lang uling gunitain sa inyo na meron kasing 8 description ang word or scripture na bawat verse dito sa 176 ay mapapansin nyo itong 8 salita na to na napakahalaga na description ng scripture or word of God, which is the glorious word of God. Gunitain ko sa inyo itong 8 na to. Napakahalaga. So as we go along, every Wednesday natin ito pag-aaralan, ay magkaroon ng foundation tungkol dito sa mga makikita nyong salita na ginamit dito sa buong o longest chapter in the Bible. Nandito yung una, yung law. Sa Hebrew, ang law ay Torah. At alam naman natin ng Torah, yung 5 books of Moses. Ay, ang sabi ng mga scholars, hindi lamang ito limited dun sa 5 books of Moses. It represents the whole scripture or the whole Bible. Ang sabi ng mga mangaral. Pero itong law speaks about Torah. Ang ibig sabihin nitong Torah ay to teach or to instruct directly. Ayan. Yung naman na description dito ay judgment. The judgments of the Lord. Ang kanyang Hebrew word ay mispatim. So 23 times siya ginamit dito sa 176. Yung law naman 25 times. Kaya pag binilang nyo, makikita nyo, halos sa bawat verse dito sa 176 ay speaks about the Word of God which is glorious. Kaya dapat nating i-embrace, dapat nating mahalin, dapat nating bigyan ng pagpapahalaga sapagkat ito kasi sa Word na create ang lahat. Sa Word nagmanifest ang ating kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sa Word, nagkaroon tayo ng bagong buhay. So, napakayaman na pag-aralan ito. So, pag sinabi naman nating judgment, mispatim. So, 20 times. Sabihin dyan ay to order, determine, discern, to judge concerning our words and our work. Paki-ayos yung aking mic, nawawala mga kapatid. Ayan, okay. Nandiyan na? O baka baterya, ha? Sige. So, ibig sabihin ng judgment din, for us to decide to discern what is right from wrong. Kasi ang Word of God, siya ang tayo na nakatanggap ng banal na Espiritu Santo, madidiscern natin yung truth from error, right from wrong. Nung unang panahon, alam ko na ang hirap nating makawala sa kapangyarihan ng kasalanan. Pero because of the Word of God, na nakaalpas na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan, kaya
nakakapagpasya na tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Pag sinabi naman nating testimonies, 23 times nabanggit ito ni Pastor Fred noong nakaraan. Ito'y Amen. O yun, mukhang malakas na yung battery. Parang nag-waver yung aking mic. Nagkaroon ng konting weakness. Okay? Pag sinabi nating testimonies, ito yung witness. So, to obey His testimonies. Ayan. At ang ibig sabihin din ng testimonies, edut nga E-D-U-T, signifies loyalty. Commandments. Medyo, wag kayong matawa kasi itong commandments, mishwa. Okay. Oo, wag niyong bibiruin na ano lang ako kasi di ba tayo, miswa. So, M-I-S-W-A-H. Ayan, So, yun ang ibig sabihin ng commandments. 22 times, nandun sa 176 verses. It emphasizes the straight authority. Kumbaga, direct. Ito yung authority, commandments of the Word of God. Statutes. So, 8 yan, Statutes, H-U-Q-Q-I-M, 21 times. Ang pag sinabi nating the Word of God, another synonym dyan or description, statutes. Ang ibig sabihin ng statutes, engrave, nakaukit o inscribe. So what does it say? Ang salita ng Diyos, naalala nyo sa Hebrews, nakaukit sa ating mga puso at sa ating konsyensya. You remember that passage in the Bible? So yung Word of God, yung kanyang statutes, di ba? There are times na bigla na namang ma-utter mo ang Word of God when needed. Di ba? Sa mga takbuhan ng ating endeavor every day, sometimes meron tayong mga struggles or situation, then all of a sudden, i-remind ka ng Holy Spirit kasi yung statutes of the Word of God naka-engrave na sa puso at konsyensya mo. Minsan na automatically natutulungan mo yung mga tao sa pagsasalita mo. Yun ang statutes. Yung word, D-A-B-A-R, the bar, 24 times. Ito yung the revealed word of God to man. At yung precepts, ayan, P-Q-U-D-I-M, 21 times. Pag sinabi naman nating precepts, overseer ang word of God sa iyo. Officer ang word of God sa iyo. Meaning to say, siya ang in charge, supposed to be. Na kay Lord ka, so ang overseer sa iyo, word of God. So, responsible to look closely into a situation and we will take action. Kasi, siya yung pinaka-guardian, overseer, yung word of God sa atin. And finally, yung ordinances, imra or word. So, yun yung 8. Ano-ano yan? Ulitin ko. Makikita nyo yan dyan. So, yung 8, precepts, ordinances, law, word, judgment, testimonies, commandments, and statutes. So, as we study the Psalms 119, lagi nating may encounter yan. So, tonight, pakinggan natin ang pagtuturo ng ating fellow elder, si Pastor Oying. Welcome natin, mga Comfy family. Purihin ang Panginoon sa pagkakataon na binigay niya sa atin sa umagang ito na muli tayo makapag-aral ng kanyang banal na salita. Sa pagkakataon ito, manguna tayo sa panalangin. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na muli maipahayag ang iyong banal na salita. Tunay na wala kaming magagawa sapagkat ang Diyos naming dinadakila ay buhay at handang tumulong sa amin sa panahon na daming dinaranas. Kaya sa umagang ito, purihin ang iyong banal na pangalan,
Pagpalain mo po ang lahat ng makikinig at bigyan mo po ng double portion of anointing ang iyong lingkod upang maipahayag ko ang iyong banal na salita sa aming pag-aaralan sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating tatalakayin po sa umagang ito, mga kapatid, ay about the faithfulness of God that remains forever. Psalms 119 verses 89 and 90. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Thy faithfulness is unto all generations. Thou hast established the earth, and it abideth. Makikita po natin, may mga underscore words. Forever, settled, thy faithfulness, all generations, and the word abideth. Tingnan po natin, mga kapatid, mamaya kung ano ang ibig sabihin nito. Tingnan din po natin ang awit 119 verses 89 to 90 sa ating wikang Pilipino. Ang salita mo, O Yahweh, di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago, ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako. May mga reflective questions po akong ibibigay sa inyo. Ito po'y 8. Unang-unang katanungan, how do you describe God's faithfulness? What holds us up inside to keep us endure this present time? Number 3, why do we need to know how important is God's faithfulness? Number 4, why is God able to be faithful 100% continually? Number 5, how does God reveal His faithfulness to us? Number 6, how can we respond to God's faithfulness? Number 7, what are the blessings and rewards of faithfulness? And number 8 is, what is the source of our hope during these present difficulties? Ngayon, talakayin natin yung mga underscore words na sinabi ko kanina, which describe God's faithfulness. Unang-una, ang salitang forever. We speak in terms of eternity, meaning it is perpetual mula panimula hanggang katapusan. It is a beginning of the world without end. Ika nga. The word settled means to station, appointed, and established. And the word faithfulness means God's truth is steady, unchanging, and firm. All generations, the eternal continuance of God's faithfulness to every generation. And the word abideth means to endure, to stand, to dwell continually. On the number 2 questions, mga kapatid, what hold us up inside to keep us endure this present time? Of course, by faith, we have confidence in God's ability to hold us up or to keep us afloat and manage our difficulties. Isaiah 41 verse 10, fear not, for I am with you. Be not ashamed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. His faithfulness never fails. It endures forever and is exceeding great and large to His people in every age, fulfilling His word, supplying their wants, and of course their needs, giving them new mercies every morning and every day, never leaving and forsaking them according to His promise. He's the kind of God we can commit ourselves, our children,
our grandchildren, and our great-grandchildren to His word, as it is settled in heaven and proven by His faithfulness. Lamentations 3:23, Psalms 89:33, and Psalms 100 verse 5. God's faithfulness speaks in terms of eternity and perfection. Kung ito'y walang hanggan at perpekto, mapagkakatiwalaan po natin ang salita ng Diyos. So God's faithfulness is like all these other attributes. Dependable, trustworthy, resolute, constant, reliable, and loyal. When we speak of these attributes, therefore, we can place our confidence in our God. We can place our assurance to our God. The God who is reliable in the discharge of His duties to keep us go through in this present time. Natandaan ko nga, di ba, kung ganito ang ating Panginoon, He is Jehovah Shammah, which means the Lord is there. He is present today in your life. He is attentive to your needs, mga kapatid. Number 3 question. Why do we need to know how important is God's faithfulness? God's faithfulness is important. When we feel hurt, the low points in our lives, we need to know that God is with us and He cares. Isaiah 46 verse 4, He says, I am He who will sustain you. And in times of trouble, our hope will fail unless our hope in God is in God's faithfulness to keep His promise, to never leave us or forsake us. Hebrews 23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Of course, God is faithful to His word, to His promises, to His people. What God has promised us in His holy word, you can bank on the word of God. You can rely on the word of God. As He says in 1 Thessalonians 5:24, faithful is He who calls you, and He also will bring it to pass. Number 4 question, mga kapatid. Why is God able to be faithfully repeat. Why is God able to be faithful 100% continually? Number 1, He is all-knowing. Di mo pwede siyang gulatin. He sees the end from the beginning. Romans 11:33-36. He is all-powerful. Walang sino man ang pwedeng humadlang sa kanyang mga plano at mga layunin. Colossians 1:17. He is before all things, and in Him all things hold together. He is holy. Isaiah 6:1-6. Holiness is about pureness, honesty, full of integrity, and therefore He is always consistent with His character and His word. He is eternal. He is not affected by space or time. He knows the end from the beginning. Psalm 90 verse 2. He is omnipresent. Psalms 139:7-11. Nothing can happen outside the sphere of His influence. He is immutable. Malachi 3:6, He never changes. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Number 5 question, mga kapatid. How does God reveal His faithfulness to us? Through His creation. Psalm 119 verses 89-90 and Psalms 145 verses 4-6. He reveals His faithfulness to His people. The patriarchs, Genesis 12:1-3, through David, Psalm 132 verse 11,
And of course, to his church, Matthew 16:18. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell, Hades, will not overcome it. Through his Spirit, John 14:15-18, God not only keeps his promises externally, he also keeps his promises internally. The Spirit of truth, for he lives with you and will be in you. Through his word, Isaiah 55 verses 10-11, his word accomplishes that which he sends it out to do. His word is true. John 17:17. Also, he keeps his covenants. Deuteronomy 7:9. He keeps his promises. Hebrews 10:23. And of course, he will fulfill his predictions. Isaiah 42 verses 8-10. He also, the faithfulness of God shapes out our lives. When we are weak, 2 Corinthians 12:9-10, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. When we are tempted, 1 Corinthians 10:13, God is faithful, he will not let you to be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it. When we sin, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. When we utterly fail, 2 Timothy 2:11-13, if we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself. Number 6 question. How can we respond to God's faithfulness? Matthew 11:28-30. Bring your circumstances, your problems, pains, and failures to Jesus Christ today. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Put your hope for the future to God, who will never let you down. Jeremiah 17:5-8. Sought God's instructions for daily life. Psalm 119 verse 108. Accept, Lord, the willing praise of my mouth, and teach me your ways. Stay focused on God's roadmap for your life. Your word is a lamp for my feet and a light to my path. Psalms 119 verse 105. Also be faithful in your giving. Malachi 3 verses 8-11. Be faithful in your obedience. 1 John 5:3. And remember, mga kapatid, we do not know when our Lord will return. Therefore, we must be watchful and faithful. Matthew 24 verse 36. But concerning the day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father only. Number 7, what are the blessings and rewards of faithfulness? Psalms 31, verse 23, love the Lord with all you, his saints, for the Lord preserves the faithful. Psalm 101, verse 6, mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me. Proverbs 13:17, a wicked messenger falls into mischief, but a faithful messenger is held. Proverbs 28:20, a faithful man shall abound with blessings. Revelations 2:10, be thou faithful unto death, and I will give you a crown of life. The number 8 question is, what is the source of our hope in this present time? The Word of God in Awit 119 verse 49.
it tells us to speak out and be comforted. Ang pangako sa lingkod mo, sana'y iyong gunitain. Pag-asa ang idinulot ng pangako mo sa akin. Ano pa ang sinasabi? Ano ang source ng ating pag-asa? Itaas ang iyong boses at ideklara that the Lord is good. His love is eternal. He answers our prayers. He sets us free from the bondage of sin. And His faithfulness remains forever. Matatagpuan natin yan sa Psalms 100 verse 5, Romans 6, 1-4, 1 John 5:15. Mga kapatid, para sa ating final blessing, may the love of God the Father enfold you, the grace of God, the grace of our Lord and Savior Jesus Christ enrich you, and the fellowship of the Holy Spirit protect you today and forever. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, pagpalain tayo ng ating Panginoon. God bless you all. Purihin ang Panginoon. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2.